Hi, Sir Van Malik. Ako ulit ito, si Tintin. Naaalala niyo pa po ba? Yung minsang nagbahagi ng kwento sa inyo. Medyo may katagalan na rin. Thank you nga po pala sa pag-upload nun. Kagaya ng sinabi ko, ay muli akong mag-share ng karanasan ko sa inyo kapag hindi na ako masyadong busy sa pag-aaral. Kaya nga dahil bakasyon namin ngayon, ay nandito ako at nakikinig na naman sa channel nyo. At naisipan ko nga ngayon na rin magbahagi ng kwento ko. Ayos lang po kung matatagalan kayo sa muling pag-upload nito. Ito ay nangyari ngayong taon din lang. Ngayong third year college na ako. Tumutuloy po ako sa isang dormitoryo kasama yung kaibigan kong IT ang kinukuhang kurso. Ako po ay nagtourism. Noong mangyari ito, ay dalawa lang kami sa dorm. Kasi bakasyon nun. Kaya umuwi sa mga bahay nila yung mga kasama namin sa dorm. Pero hindi na kami nag-abalang umuwi pa nung kaibigan ko kasi ilang araw lang naman nang walang pasok. At kung tutuusin ay kulang na kulang pa yon sa paggawa namin ng mga nakatambak na mga aktibidad. Nangyari ito noong unang araw na kami lang dalawa sa dorm. After naming kumain ng dinner noon, ay nagpaalam na sa akin yung kaibigan ko na magpapahinga na raw. Dahil nagrereklamo din kasi siya noon sa akin na masakit daw yung katawan niya dahil sa practice nila ng modern dance. Siguro ay mga pasado 8:30 noon ay nakahiga na siya. Nandoon lang yung higaan niya sa taas ng kama ko dahil double deck nga. Kabaligtaran naman ng kaibigan ko ay hindi pa ako inaantok nung gabing yon. Talaga pong hindi ako dapuan ng antok. Siguro dahil na rin dun sa kapeng ininom ko habang ginagawa yung aktibidad namin. Saktong 11 PM ako noon humiga sa kama ko. Pero nung nakahiga na ako, ay mulat na mulat pa rin yung mga mata ko. Kaya nag-scroll na lang ako sa TikTok, kagaya ng nakagawian kong gawin sa tuwing dinadalaw ako ng insomnia o di kaya ay kapag nahihirapan akong makatulog. Ilang oras din ang lumipas noon at nung tingnan ko ang oras, ay nagulat ako dahil 2:00 na agad ng madaling araw, Sir Van. Kahit hindi pa dinadalaw ng antok ay inilapag ko na yung cellphone ko sa may kama at pinilit na yung sarili kong makatulog. Pero talagang nahirapan pa rin ako. Ilang minuto pa ang tinagal ko sa pagsubok na matulog. Nang maya-maya ay nagulat ako nung makarinig ng sunod-sunod na pagkatok sa may pinto. Napakunot yung noo ko noon. At napaisip kung sino yung kumakatok dahil umuwi na nga yung mga kasamahan namin. At kung uuwi rin ang mga yun ng ganong oras, ay hindi na sila kumakatok dahil may sari-sarili naman po kaming mga susi. Hindi ako tumayo nun habang patuloy pang nasundan yung mga katok. Nung walang nagbubukas ng pinto, ay nagtayuan na yung mga balahibo ko. Nung narinig kong nagsalita yung nasa labas ng pinto. "Christine! Buksan mo nga to. Naiwan ko kasi yung susi ko sa loob." Halos mamatay ako nun sa kaba. Dahil yung boses ng tao sa likod ng pintuan ay siya rin mismong boses ng kaibigan ko na natutulog na sa taas ng kama ko ng mga oras na yon. Talagang nanginginig ako habang nagtatabo ng kumot nun at nangingilid na rin yung mga luha ko, Sir Van. Nagsunod-sunod pa yung mga pagkatok at paulit-ulit din lang siya ng sinasabi. Dahil na rin sa takot, ay nakatulog ako ng madaling araw na yon. Nung magising ako kinaumagahan, ay naikwento ko sa kaibigan ko yung nangyari at maging siya ay hindi makapaniwala. Sinabi rin niya sa akin na hindi na raw niya narinig yung pagkatok dahil malalim na yung tulog niya at talagang masama rin ang panlasa niya nung gabing yon. Simula nang mangyari ito, ay hindi na ako umiinom ng kape at maaga na rin akong natutulog. Sa takot na muling kumatok sa pintuan namin yung kumatok nung gabing yon na nagpanggap bilang kaibigan ko. Kahit nung high school pa lang ako, ay nakagawian ko na talagang kapag pumapasok ng maaga, ay dumidiretso agad ako sa cafeteria ng paaralan namin at maghuhulog doon sa coffee machine ng 5 piso para uminom ng kape. Ang paborito ko po noon ay yung chocolate flavored dahil masarap yung inumin sa umaga.
Ako ay talagang early bird at kadalasan ay ako ang nauuna sa classroom namin. Kaya kapag wala pa akong makakasamang kaklase para makakwentuhan, ay kumukuha ako ng 5 piso at nagtutungo sa may cafeteria ng paaralan na nasa likod lang halos ng classroom namin. Pribado yung paaralan, kaya may cafeteria yon. Kapag ganong umaga ay wala pang mga nagtitinda at ang tangi mo lang maaaring bilhin doon ay yung kape sa machine na naroon. Isang umaga, 7:30 pa ang klase namin. Pero dahil maaga na naman akong pumasok, ay mag-7 pa lang ng umaga ay nasa classroom na ako. Kakaunti pa lang ang mga estudyante noon at wala pa akong kasama. Kaya mabilis ko lang nilapag yung bag ko sa upuan. Tapos pumunta na ako sa may cafeteria. Mabilis lang akong nakarating doon. At pagdating ko nga, ay agad na akong naghulog doon sa coffee machine ng 5 piso. Mabilis din namang nag-operate yon. Pero habang hinihintay kong mapuno yung baso ng kape, ay hindi sinasadyang mapatingin ako doon sa may lumang laboratorio na malapit sa cafeteria. Abandonado na yon at ang alam ko ay ipaparenovate na para maging parte na rin ng cafeteria. Noong nakatingin ako doon, ay napapitlag ako nang mula sa sirang pinto ay may sumilip na babae. Kalbo po yun. Opo, talagang nagulat ako dahil di ba sa mga horror films mahaba yung buhok ng mga babae na multo. Pero yung kanya ay talagang kalbo. Hindi ko tuloy alam kung matatawa ako. Pero pagsilip niya ay kinilabutan ako nung makitang wala yung isa ng mata. Tapos gumagalaw siya ng mabilis na para bang nag-glitch o yung parang sa computer games na naglilikot yung ulo. Tapos hindi mapakali. Ngumiti yun sa akin ng nakakatakot at nagulat ako nung bigla na lang yung nagtatakbo papunta sa direksyon ko. Agad akong naalarma nun at mabilis na nagtatakbo palabas sa cafeteria. Hindi ko na nakuha yung kape ko nun sa takot. Mangyak-ngyak ako nun na bumalik sa classroom. Nakasalubong ko pa nga si Kuyang Guard nun na siyang nagatid sa akin sa classroom. Sinabi ko rin yung nangyari at tumingin lang siya sa akin habang pinapatahan ako. Pinapakalma niya lang ako nun pero napapansin kong naglilikot yung mga mata niya na para bang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya magawa. Sinamahan ako sa classroom ni Kuyang Guard hanggang sa dumating yung mga kaklase ko. Nang umalis na yon, ay hindi ko pa rin mapigilang isipin na may alam yun sa babaeng nakita ko. Pero siguro ay hindi na lang nun sinabi sa akin yung nalalaman niya kasi siguro ayaw na rin niya akong matakot. Marami pa rin mga usap-usapan sa pribadong paaralan na yon kahit ngayong graduate na ako. At yes po, lahat ng mga yun ay pinaniniwalaan ko. Dahil kapag nakakaranas ka ng isang bagay na hindi ka panipaniwala, ay tiyak na makukumbinsi ka na sa mga kwentong alam mong mukhang imposible, pero malaki ang posibilidad na mangyari. Hello sa inyo, Boss Van. Paolo nga pala. Isa sa mga tagapakinig at follower din ng channel na to. Nga pala, magbabahagi ako ng karanasan ko sa inyo. Ilang taon na rin simula na mangyari ito. At sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang na ito ang unang beses kong magpapadala ng kwento. Kaya naman ay pagbigyan nyo na kung medyo magulo. Grade 12 na ako noon. Naatasan kaming mag-immersion sa isa naming asignatura. Ang immersion ay parang OJT, pero isinasagawa ito ng 2 linggo lamang. Hindi kagaya ng OJT na ilang buwan. Mas simple ito kaysa sa OJT. At ang ipinapagawa rito ay ilalagay kayo sa isang lugar kung saan ay naaangkop yung trabaho na gusto mo. Kunwari gusto mong maging architect, dadalhin sa isang firm o lugar kung saan ay may mga ganong profesional na magtuturo at magbibigay ng grado sa'yo sa loob ng 2 linggo. Gusto kong maging accountant. Pero inilagay ako nun ng guro ko sa munisipyo kasama nung iba ko pang mga kaklase. Doon ko kailangang tumulong o magtrabaho sa may accounting office. Naging maayos naman yung unang 3 araw namin doon. 3 kaming magkakasama. Maaga kaming pumapasok kesa dun sa mga nagtatrabaho doon.
Ang laging pasok namin ay 6:30 ng umaga at kapag wala pa yung mga nakatatanda sa amin, ay doon muna kami maghihintay sa may waiting chair sa labas ng office. Isang umaga, masyado akong napaaga ng pasok. Saktong 6:00 ay naroon na ako sa munisipyo dahil sumabay din lang ako sa tatay ko na papasok na sa trabaho. Nangihinayang din kasi ako kung mamamasahe, doon din naman ang daan ni Papa. Medyo madilim pa noon. Ang una ko lang ginawa pagpasok ay nag-login dun sa may guard. Tapos tinahak ko na yung daan papunta sa may accounting office. Pagkarating ko doon ay umupo lang ako. Wala pa akong kasama. Binuksan ko yung cellphone ko tapos inaliw yung sarili ko sa panonood at pag-inom na rin ng kape na baon ko sa tumbler na daladala ko. Pero hindi pa nagiinit ang puwet ko nun sa upuan ay may bigla na lang babaeng lumapit sa akin. Magulo yung buhok nun, sira-sira yung mga damit, maamos yung muka at umiiyak. Mabaho rin yung amoy niya, malala pa sa amoy ng basura. Medyo napaatras ako nun nang makiusap siya sa akin. Umiiyak siya nun at pinapakiusapan akong hanapin ko raw yung anak niya. Magpapatulong lang daw sila sa finance office pero bigla na lang yung nawala. Mukha namang nasa katinoan pa siya base sa pagsasalita niya. Ang hindi ko lang maintindihan kung maayos yung pananalita niya, bakit gano'n na lang ang itsura niya? Dahil umiiyak na yung babae sa harap ko at nahahabag na rin ako, pumayag na akong hanapin yung anak nun. Inunahan ko siya at tinahak namin yung hallway habang tinitignan kung saan maaring nagpunta yung bata. Tahimik lang na nakasunod sa akin yung babae. Pero paminsan-minsan ay tinatanong ko siya kung anong itsura ng bata. Hanggang sa mapatapat kami doon sa may guard. Naisip kong magtanong nun kung may nakitang bata na anak ng babae ka ako sa may likuran ko. Humarap pa ako nun. Pero nagulat ako nung makitang wala na yung babae sa likuran ko. Sinubukan kong hanapin yon pero hindi ko nakita. Kaya nahihiya akong tumingin dun sa guard at sinabing nawawala na rin yung babae. Napailing na lang siya sa akin nun at sinabing doon na lang daw ako maghintay sa mga kaklase ko sa may waiting area sa may tabi ng lamesa niya dahil baka raw napapagtripan na ako ng mga elemento na nandun sa munisipyo. Hindi na rin daw kasi yun ang unang beses na may nagsumbong sa kanya ng tungkol dun sa babae at sa anak nun na nawawala. Pero kahit ilang beses daw niyang suyurin yung munisipyo, ay hanggang ngayon daw ay hindi pa rin niya nakikita yung babaeng yon. Kaya naisip niyang baka isa yun sa mga kaluluwang gumagambala dun sa lugar at nanggugulo sa mga taong bumibisita ron. Tungkol ito sa aso namin na pinangalanan naming Toby. Si Toby ay ibinigay sa akin nung lolo ko way back nung 6 na taong gulang pa lang ako. Kaya naman ay talagang mahal na mahal ko siya. Si Toby ay kagaya rin lang nung karaniwang mga aso. Hindi siya ganun sa mga aso na magaganda ang breed. Siya ay askal lang o asong kalye kung tawagin. Malapit ang pamilya namin sa kanya at mahal namin siya. Kasabayan ko ring lumaki si Toby, Sir Van. Pero hindi ko ina-expect na isang araw ay mawawala din siya sa amin. Taong 2018 ito, nakatira pa kami sa probinsya. Doon sa may abandonadong kubo, sa may kanang bahagi ng bahay namin, ay may lumipat na siguro ay nasa 50 taong gulang na matandang babae. Yung bahay nga pala na nilipatan niya ay parang kubo lang, pero may kalakihan na karaniwang nakikita sa mga probinsya. Akala namin nung una ay makakaklose namin yung matanda. Pero nagkamali kami dahil sobrang ilag dun sa tao at kadalasan ay napapansin ni nanay at tatay na gabi na yun kung lumabas o di kaya ay kapag sumasapit lang ang hapon. Napapansin din nung mga kapitbahay namin na kadalasan ay nakatalokbong siya at nakayuko kapag aalis ng bahay. At sa tuwing gabi na, ay nakikitang parang maraming buhay na mga kandila dun sa loob ng kubo. May isang hapon nun, kung saan ay ipinapasyal ko si Toby. Maglalakad-lakad lang sana kami nun. Hawak ko yung tali niya
nung tumapat kami sa may bahay ng matanda. Sakto din namang labas nun sa bahay at tingin sa akin. Ninitian ko yon, pero sinimangutan lang ako nun at ang nakakapagtaka pa ay bigla na lang siyang tinahulan ni Toby. Talaga pong gigil na gigil sa kanya si Toby na parang gusto siyang lapain. Gayong hindi naman ganun yung ugali ni Toby dahil talagang mabait yung asong yon at sa tuwing nakakakita yun ng mga bagong tao ay inaamoy lang niya at hindi tinatahulan. Kaya nabigla ako sa ikinilos niya at mabilis na hinila yung tali niya. Sinamaan ako ng tingin ng matanda at nakita kong talagang masama ang tingin nun kay Toby. Kaya hinila ko na lang yun pabalik sa bahay namin. Nung sumunod na mga araw ay naulit pa ulit yung nangyari. Si Toby kasi ay itinatali namin kapag malapit ng dumilim sa may gilid ng bahay. At ang napapansin ni nanay at tatay ay tahimik lang daw si Toby. Pero oras na masilayan niya yung matanda sa hindi kalayuan ay tatahol yun ng tatahol na para bang gigil na gigil dun sa matanda. Hindi rin maintindihan ni tatay yung ikinikilos ng aso namin. Hanggang sa isang gabi, tulog na kaming lahat nun. Pero nasa kusina pa si nanay at tatay at may pinag-uusapan habang nagkakape. Nang sa kalagitnaan daw ng pag-uusap nila, ay narinig nilang tumatahol na naman si Toby sa labas. Hindi na lang daw muna nila yung pinansin. Nang maya-maya ay bigla na lang tumahimik at napakinggan nila yung parang ungot ni Toby. Kaya nagtaka na sila tatay at lumabas na. Natagalan pa sila nun dahil kinuha nila yung gulok. Unless daw na masamang tao na pala yung tinatahulan ni Toby. Pero nung daw tingnan nila yun sa gilid ng bahay, ay talaga raw pong nagulantang sila pagkakita ron. Si Toby raw kasi ay nakahiga na malapit sa tali niya. Tapos putol yung ulo nun na hindi rin kalayuan sa katawan niya. Umiyak pa nun si nanay habang hindi makapaniwala dun sa nangyari. Galit na galit nun si tatay habang hinahanap kung sino yung posibleng gumawa nun. At hindi sa kalayuan ay nakita nila yung matanda na dali-daling pumapasok sa bahay niya at pinatay yung ilaw doon. Hindi na gumawa ng iskandalo nung gabing yun si nanay at tatay at ang plano nila ay kausapin nilang kinaumagahan yung matanda. Pero nung dumating yung umaga ay wala na yun sa bahay niya at hindi na yun nahanap pa. Doon na nakasigurado si nanay at tatay na yung matanda nga ang pumatay kay Toby. Pero hanggang ngayon ay ipinagtataka pa rin nila kung bakit ganun ang gagawin nun para sa isang aso lang. At iniisip din namin na kung ordinaryong matanda lang yon, ay bakit ganun na lang ang pagtahol ni Toby sa kanya nung nabubuhay pa yon. Ang hinala ng mga matatanda sa amin ay aswang daw yung matanda dahil ang mga hayop daw ay talagang malakas ang pangamoy at mabilis makakilala ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. At alam din daw ng mga yon kung sino yung mga taong masasama at magdudulot ng kapahamakan. Hanggang ngayon Sir Banay, namimiss ko pa rin si Toby at nananatili pa rin yung galit ko doon sa matandang pumatay sa kanya. Hayaan yung i-share ko sa inyo ang isa sa mga karanasan namin ng pamilya ko. Simula nang mawala ang padre de pamilya sa bahay namin. Meron po akong kapatid na babae at bunsong kapatid na lalaki. Ako ang pangalawa sa aming magkakapatid. Ang nagpalaki na halos sa amin ay si Mama sa kadahilan ng maagang kinuha sa amin si Papa. Pero noong nabubuhay si Papa ay malapit kami sa kanya. Mabait kasi yon at suportado kami sa lahat ng mga ginagawa namin. Mahilig si Papang magtanim kaya noong iwan niya kami ay meron pa kaming ilang ektaryang lupain. Sa tuwing umaga at kailangang asikasuhin ni Papa yung mga tanim niya, ay 3:00 o 4:00 pa lang ng madaling araw ay gising na yon. At ang nakagawian na nung gawin, sa halip na gisingin si Mama, ay magtimpla ng barakong kape sa kusina. At yun yung iniinom niya hanggang sa magising si Mama at ipagluto siya ng umagahan. Si Papa ay mahilig din sa alak at sigarilyo, kaya naman ay nagkasakit yun sa baga at atay. At yun ding sakit na yun ang kumuha sa kanya. Simula nang mawala si Papa, ay naging malungkot na sa bahay. At somehow ay nakakatakot din. Lalo na at kadalasan ay nagpaparamdam si Papa sa amin.
Nagsimula ito isang umaga. Nagising daw si mama noon ng saktong 3:00 ng madaling araw dahil may narinig siyang parang may naglalakad sa loob ng bahay. Tapos para daw may tao sa kusina kasi naririnig niyang parang may gumagalaw sa mga pinggan doon. Idagdag mo pa yung tunog na parang may hinahalo gamit ang kutsara. Akala ni mama ay isa yun sa aming magkakapatid. Pero nung daw bumulusok na yung amoy ng kapeng barako na paborito ni papa, ay doon na niya napagtanto na si papa yon. Natakot daw nun si mama at pinilit na lang yung sarili niyang makatulog. Ang sunod namang nakaranas noon ay si ate. Minsan siyang nagising na madaling araw dahil mabigat daw yung puso niya at kailangan niyang pumunta sa banyo. Nung makalabas siya sa kwarto naming dalawa, ay may naaninag daw siyang lalaking nakatalikod sa may pwesto niya at nakaharap sa kusina. Sa likod pa lang daw ay kilalang kilala na yun ni ate at hindi siya maaaring magkamali na si papa yon. Nung daw nakita niya yon, ay parang umatras na yung ihi niya at para siyang kabayo na mabilis na nagpatikad at nagtatakbo pabalik sa kwarto namin. Ginising pa nga raw niya ako noon para may makasama siya, kaso tulog mantika po talaga ako. Kaya naalimpungatan lang daw ako saglit, tapos diretsong natulog na ulit. Takot na takot daw nun si ate, lalo na nung mapakinggan niyang parang may naglalakad sa labas ng pinto ng kwarto namin. Kinabukasan ay naikwento niya yun kay mama at ang sabi nun ay baka bumibisita lang daw si papa o di kaya ay baka hindi pa nun natatanggap o napapagtanto na wala na siya, kaya gumigising pa rin daw yun tuwing madaling araw. At sinusubukang gawin yung mga bagay na naiwan niyang nakasanayan na niyang tapusin tuwing sasapit ang umaga. Nabanggit din ng bunso naming kapatid na lalaki na nakikita niya rin daw si papa, as in yung buong mukha at katawan ni papa. May itinuturo siyang parte ng bahay namin kung saan daw ay kadalasan niya yung nakikita. Minsan daw ay niyayakap pa siya sa gabi at para daw yung totoo. Hindi namin maiwasang matakot noon. Akala namin ay magpapatuloy yon. Pero noong dumating na yung 40 days ni papa at noong mapadasalan at muli namin yung dinalaw sa libingan niya, ay hindi na yun muling nagparamdam pa sa amin. Siguro ay tanggap na rin noon na wala na siya at alam niyang kapag patuloy lang niyang gagawin yung mga nakasanayan niya, ay matatakot kaming mga naiwan niyang mahal sa buhay. Hello po, Boss Van. Ako nga pala si Ryan. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang isa sa mga kwentong kababalaghan ko. Pero bago po ako magsimula, ay lilinawin ko lang na hindi ito tungkol sa multo ha, o sa mga nilalang na nakikita ng may ikatlong mata. Kasi sa tingin ko, mas grabe pa ito sa mga bagay na yon. Taong 2016 yon, noong isama ako ni ate sa ibang bansa. Yung panganay sa aming magkakapatid. Hindi ko na babanggitin kung saang bansa. Basta ay doon ho siya nagtatrabaho bilang assistant sa isang malaking kumpanya. Maayos ang buhay doon ni ate. Kaya nung nagsabi ako sa kanya na gusto kong magbakasyon doon, ay isinama niya agad ako. Yung unang isang linggo ng pagpunta ko ron, ay nag-leave muna si ate sa trabaho niya para makasama ako. Nag-travel lang kami noon dahil maraming mga lugar siyang inirekomenda na maganda raw puntahan. Yung una naming pinuntahan ay lugar kung saan ay tanaw na tanaw yung naglalakihang mga bundok. Pagkatapos naming kumuha ng ilang mga litrato, ay pumunta naman kami sa panibagong destinasyon, yung parang Enchanted Kingdom, kung saan ay maraming mga rides, pero hindi siya yung Enchanted Kingdom o yung Ikea ha. Nang mapagod kami, ay nagplano na kaming umuwi sa bahay niya. Medyo madilim na rin noon. Binaybay namin yung kahabaan ng daan pa uwi sa kanila, gamit yung kotse niya. Pero sa kalagitnaan ng pagbiyahe namin, ay nakaramdam ng pagkaihi si ate at nagugutom din daw siya. Kaya po sa pagpapatuloy namin, ay may napansin kaming isang coffee shop sa may tabing kalsada. Nag-iisa lang yung nakatayo doon at malayo na sa ibang mga shop. Nagtaka ako noon kasi bakit mag-isa lang?
Pero dahil pleasing at maganda naman yung ambience ng lugar, ay sumama na rin lang ako kay ate nung mag-stop over doon. Matapos iparada yung sasakyan, ay pumasok na kami. Malinis yung lugar. In fact ay mukha ngang mamahalin doon kasi naghahalong gold at brown yung kabuoang kulay ng lugar. Walang customer noon. Dumiretso na si ate doon sa counter kung saan ay may isang staff na nakangiti na kumuha ng order niya. Pagkatapos ay pumunta lang siya sa banyo at humanap na kami ng upuan at doon na nagkwentuhan. Ilang minuto pa ang lumipas noon. Siguro ay umabot na ng 20 minutos. Wala pa yung order namin kaya nagtaka na si ate dahil bakit magtatagal ng ganon, kami lang naman yung customer at isa pa ay tinapay at 2 kape lang naman yung order namin. Pero kahit ganon ay naghintay pa rin kami hanggang sa dumating na nga yung staff na siya rin kumuha ng order ni ate at dinala yung mga pagkain at inumin sa table namin. Formal lang kaming kumain noon habang nagkukwentuhan, habang yung staff naman ay muling pumasok dun sa kusina. Habang kumakain kami noon, ay muli akong humigop sa kape ko. Hindi pa man lang nangangalahati yon nang may tumama na sa labi ko na parang matigas na bagay na nanggagaling sa loob ng baso. Marahan ko yung sinilip at nakita akong may parang kulay puti na nakalutang doon. Hindi ko pa yun maaninag nung una, pero nung sundutin ko yun ng kutsara, ay agad akong napamura. Hinliliit na daliri yun na sobrang putla na at nangingitim na rin yung kuko. Nanginginig ko yung pinakita kay ate at doon na siya nakaramdam ng kakaiba sa lugar. Kaya agad na niya akong hinila palabas ng coffee shop na yon at mabilis kaming nagmaneho paalis. Habang nasa daan, ay sinabi ni ate na hindi na raw kami nagreklamo dahil baka mamaya ay parte na ng katawan namin ang muling makita sa kape ng susunod na bibili sa coffee shop na yon. Hanggang ngayon ay talagang hindi ko pa rin yun makalimutan. Dahil nga sa insidenteng yon, kaya simula nun ay hindi na ako muling uminom ng kape. Dahil sa tuwing nakakakita ako ng baso na may kape, ay muli kong naaalala yung paghigop ko ng kape na mayroong katas ng putol na daliri na nakahalo sa likidong iniinom ko.